So huwag natin kalimutan yung biyaya na ito na nais ng Diyos na ipamanhid sa pamagitan ni San Jose. No? Sa bababa ng pamamalaan, no? Makita natin, sabi nga ho, no? Mayroon tayong dito tinatawag na nakatakdang ikasal si Maria kay Jose. No? Ang tawag po dito ay betrothal. No? Para po sa mga Hudyo, ito'y may rito. No? May rito talaga ito ng betrothal. No? Siguro sa kasalukuyang panahon, no? Bagamat hindi mo natin ginagawa sa loob ng simbahan, no? Pero ito yung tinatawag na halos katambal, no? O halos katulad ng betrothal ay yung tinatawag nating engagement. No? So, kailangan kumisa pag sinabi natin engagement, no? Kalimitan ang gumagawa lang nito yung mga mayayaman. No? Pero nung panahon ni Jesus, bahagi ito ng kultura ng mga Hudyo. No? Yung tinatawag natin pagkatakda ng pagkakasal. Bagaman hindi pakasal. No? Pero itinatagda na. No? At may bahagi ito ng mga ritual na ginagawa ng mga Hudyo. Kaya lang, nakita natin natin na pag-alaman ni Jose, no? Na nagdadalang tao si Maria. No? Nagdadalang tao si Maria. Pero of course, alam niya, hindi kanya yun. No? Kaya anong kanyang binalak na gawin? Na in fairness din naman kay Maria, no? Para hindi na ilagay sa alanganin si Maria, no? Ang kanyang ginawa ay nais niyang lumayo, umalis sa kanila para maging bahagi natin, maalis yung bigat kay Maria. No? Kasi kung sakali magkaroon ng pag-aharap, no? Kasi kung nandyan si Jose, no? Siyempre sabi nga niya, no? Ito'y isang taong matuwid. No? Anong gagawin? Siyempre sabihin niya na hindi akin yan. No? Eh kapag sinabi niya hindi akin yan, anong mangyayari? No? May batas sa mga Hudyo. Ano yung batas sa mga Hudyo? Na ang mahuling nakikiapid, no? Ang mahuling nakikiapid ay pinaparusahan ng alin na mamatay sa pamagitan ng pagbabato. No? So, sabi nga natin, no? Hindi lang kamatayan, no? Slow death. No? At the same time, hindi lang slow death, no? Abortion din. No? Kasi hindi lang naman yung babae yung pinatay mo eh. No? Pati yung kanyang dinadala, no? Sa kanyang sinapupunan. No? Pero may batas ang mga Hudyo. No? Pero sabi nga ho, no? Anais na ipamanig ng Diyos, no? Sa pamagitan ng panaginip na aliw. Iba yung plano ng Diyos. No? Ano yung plano ng Diyos? No? Kasi sabi nga yan ay lalang ng Espiritu Santo. Yan ay galing sa Diyos. No? Kaya anong sinabi mo na narinig natin sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, no? Ay ipinamahayag ko sa atin sa aklat, sa sulat sa Ebanghelyo ni San Mateo na huwag kang matakot na pakasalan si Maria. No? Ang nawa po, makita natin ang ilang mga mensahe na nawa makita natin sa panahon na ito. No? Pagkakataon na ito, ngayong panahon, no? Sa katagilang kapistahan ni San Jose. Una, na huwag tayong matakot. No? Huwag tayong matakot. Marami natatakot ngayon. No? Sabi nga ho ay
kanina, kakaunti yung nagbibiyahe. Bakit? Ay, taas ng gasolina. Doble. Doble na yung taas ng gasolina. At maaari pang tumaas pa yung gasolina. Gawa ng gera ng US, ng Israel at ng Iran. So, hindi natin alam kung hanggang saan pa yung epekto nito. So, maaari din tumaan sa mga bilihin. Sabi nga ako, kahit na ako kuminsan, ngayon, tumataas din yung bigas. Ibang problema rin naman, hindi lang gawa ng gera. So, marami tayong maaaring katakutan sa daigdig na ito. Lalo-lalo na yung panahon na ito. Marami ang nasisintak. Ay yung paanyaya na ipinahayag na Jesus yan. Sabi nga natin, let us praise ourselves. Tayo ay magkapit-bisig. Sapagkat maaari pang mas lumala yung sitwasyon natin na yung kapanahonan na ito. So magtiwala tayo. Patuloy tayong manalangin. Ay patuloy na makipag-usap sa Diyos. Tingnan natin kung ano yung pwedeng gawin ng buong may kapal. Kaya kalimutan na yung panahon na ito ay isama ninyo sa inyong panalangin ang matigil na ang gera. Hindi lamang ng Israel at ng Iran at ng US, nagkaroon din ng Russia at ng Ukraine. Pero kasi mas malaking epekto na naramdaman natin ngayon gawa ng Iran, Israel at US na pagtutunggali. Kaya palagi nating isama sa ating panalangin, sa ating mga misa, sa pagdarasal ninyo ng Santo Rosario. Bahagi yun, yung pag-aalay kapwa natin ngayon, yung pagdarasal natin ng istasyon ng Cross, ay palagi natin isama sa panalangin. At magtiwala tayo na rin na kuminsan hindi natin alam kung ano yung hinaharap, pero maliwanag naman na makita natin na meron na tayong conclusion, malapit na reference point. Ano yung malapit na reference point? Ay yung pandemya. Kasi noong panahon ng pandemya, hindi natin alam kung ano ba ang mangyayari. Pero kahit na walang maliwanag panahon ng solusyon, alam na nagtitiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At yun po yung bahagi na makita natin kay San Jose. Kay San Jose. Bakit? Kasi yung kanyang pagtitiwala sa Diyos na alin. Anong sabi kay San Jose? Pakasalan mo si Maria. Kasi ito yung kalooban ng kung may kapal. Kahit na hindi yun ang nakita niyang solusyon, ang nakita niyang solusyon niya din, ay hiwalayan niya si Maria at umalis at pumunta sa malayong lugar. Pero anong sabi ng Diyos kanya? Pakasalan mo si Maria. Huwag kang matakot. Kaya yun po nawa, patatagan natin yung ating kalooban sa pagkilos na ito na nawa ay makita natin sa biyaya na hinaharap natin, lalo-lalo na ngayong kapanahunan na ito. Hindi natin alam kung ano yung magiging solusyon, pero kayo nagtitiwala natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yung pagtitiwala na ibinigay rin ni San Jose sa Diyos. Ang kung mapansin natin, alin, walang katiyakan at alin sa pamamagitan lamang ng panaginip. Sa pamamagitan lamang ng panaginip. Pero dahil nainiwala siya na alin, yun ay galing sa Diyos. Galing
galing sa Diyos. Pangalawa, patuloy ng pagtugon natin, no? Sabi nga ko rito ay yung pinagdiriwang natin. Kasi kay San Jose, may dalawa tayong piyesta, no? Ito March 19 at saka May 1, no? Yung May 1 ay si San Jose na manggagawa, no? Itong March 19 ay alin, ang tawagan natin ay Patriarka, no? Bilang asawa ni Maria at bilang amain ng ating Panginoong Heso Kristo, no? So, napakahalaga ho na makita natin yung kahalagahan ng pagkilos ng Ama ng tahanan, no? Alam natin yung Ama ng tahanan, no? Sabi nga natin, kalimitan ho, kapag yung Ama ng tahanan ay palagi nagsisimba, kalimitan, no? Yung buong pamilya, no? Ay nagsisimba, no? Kaya lang, sabi nga natin, no? Kakaunti yung mga lalaki, no? Pero naman ipanalangin natin na sila yung manguna, no? Manguna na makita yung kanilang mabuting halimbawa na ilapit ang kanilang pamilya sa Diyos, na may pakita natin yung pagtugon sa anumang kalooban ng Diyos, no? Sa loob ng pamilya, no? So nawa po ay mas may marami pang mga kalalakihan, no? Na tumulad kay San Jose at makita yung karangalan na ito ng pagiging, kung tawagin po natin ay nangangalaga sa pamilya bilang alin? Protector, no? Hindi lamang protektahan para mabigyan ng sapat na pagkain, no? Kasi yung kalimitan trabaho ng mga tatay, magamat ngayon may mga nanay na nagtatrabaho, no? Pero tulad nga po na ipinahayag, no? Si San Jose ang alin, nagkaanak buhay, kasi yung panahon na yun, bawal magtrabaho ang babae, no? Bawal magtrabaho ang babae. Later na lang ngayon nang pinapayagan na magtrabaho yung babae. Kaya kung inyong makikita yung libro ni Ruth, no? Makita natin na alin, kasi nawala na yung mga asawa ni Noemi at ni Ruth. Ano na lang ginagawa ni Noemi at ni Ruth? Namumulot na lang sila ng mga tira-tira na trigo na pinagkapasan, no? Hindi sila pwedeng makasama ng pagkakapas kasi hindi sila mga lalaki, no? So, nung panahon ng kahit anong panahon na Jesus, ano, ay hindi pinagtatrabaho ang mga babae. Kaya kapag walang lalaki, talagang nagugutom ang pamilya, no? Bahagi ko na makita ko natin. Kaya napakahalaga, pinoprotektahan ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, no? Itinataguyod ng maayos, no? Para higit na makita natin yung kaganapan ng pagkilos, no? Na pinangangalagaan ng Ama, no? Yung tawag natin Ama ng tahanan, no? Yung itinuturo natin na haligi ng tahanan, no? Kaya sa po, panalangin natin, no? Yung lahat ng mga ama, no? Na tunay na maging tapat, no? Sa kanilang asawa at tunay na pangalagaan ng kanilang mga anak, no? So ngayon, malamang marami ngayon na nakikita natin na problema na hinaharap, no? Kanina sa balita, ano? Hindi binanggit kung saan sa Laguna, no? Yung Negro sa Laguna, no? Hindi binanggit isang paaralan na yung mga bata, ano? Ay
ay hindi namamalayan, minumod. No? Kasi may naglalaro ng Roblox. No? So, yung mga bata, alam yan, kung ano yung Roblox. No? Ngayon, ay nai-infiltrate pa lang, no? Ng alin. Ang mga terorista, consider ng mga terorista na alin, ay yung kanilang isipan ay unti-unting binabago. No? Binabago. No? Kaya, well, nakita yun naman yun sa balita. No? Kaya, isama natin yun, ano? Na baka ang inyong mga anak ay baka hindi ninyo nagkagabayan. No? Ay bakit? Mabuti na lang bang naabutan. No? Kasi yung cybercrime ng PNP, no? Ay medyo aware doon sa mga tinatawag na yun. No? Pero mo yun, no? Laro ng mga bata, pinapasok ng mga matatanda para baguhin yung isip ng mga bata. No? Doon sa laro. No? Kasi may chat box doon eh. No? Kaya doon nila inaayos. Dilipat sila ng isang chat box na hindi mamamonitor ng iba. No? Pero yun, no? Ay nawa pangalagaan ng mga nasa pangunguna ng mga magulang, lalo-lalo na ng mga tatay. Pero yun sila, ano yun? Hindi lamang yung physical, no? Hindi lamang yung legal, hindi lamang yung moral, kundi yung spiritual, no? Na itong mga anak na ito ay mapalapit sa Diyos. No? Mapalapit sa Diyos. Kasi kuminsan, ano, kapag sinabi mong ikaw ay religyoso, parang lumalabas na rin, ikaw ay malambot. Hindi ho. No? So, bahagi yun ang kung saan ay kinakailangan din natin ang gabayan ng mga bata ngayong panahon na ito. At panguli, makita natin yung napakahalagang aspeto ng alin. Pakasalan mo si Maria. No? Napakahalaga ko yung aspeto ng kasal. No? Noong panahon ng pandemya, nabawasan mo yung mga nagpapakasal. No? Bahagi yun sa simbahan. No? Hindi lang mo yung kasal sa gobyerno, kasal sa West, no? Kasal sa banig. No? Hindi. No? Yung hinahanap natin ay yung kasal sa simbahan. No? Sabi ko nga, kahit na mayroon tayong programa, no? Na halimbawa, wala silang pera, makasal lang sila sa simbahan, no? Ay in-offer natin na ayusin nyo lang yung mga requirements. No? Anytime na gusto ninyo, isasabay lang natin sa misa ng parokya. No? Wala nang munang mga palamuti. No? Wala naman isang ninong lang ng isang ninang. No? Ayusin nyo lang yung papeles. No? Ay libre na. No? Pero siyempre kapag kukuha kayo ng senumar, no? Ay hindi libre yun. Pero yung senumar, hindi yung requirement ng simbahan yun. No? Requirement ko yun ng gobyerno. No? Kasi kapag kukuha kayo ng marriage license, ang inihingi lang mo natin ay marriage license. No? Bahagi yun kapag kasal sa simbahan. No? Nagkalaw naman kapag ikaw ay bibigyan ng marriage license. No? Kasi sa kahingi ng marriage license sa munisipyo, ang munisipyo nagre-require na magkaroon ka ng senumar. No? Ano ibig sabihin ng senumar? No marriage certificate. Ibig sabihin, pagpapatunay na kailanman hindi ka ikinasal. No? So, kaya pwede kang ikasal. No? So, kaya ang tawag ay senumar. No? So, pero yun ang bahagi mo, no? Na makita ko namin. Sabi nga ako minsan, Father, gusto ko nang mag-arbo. Pwede mong gawin yan. Kailan? Okay, kapag marami na kayong pera, no? Pero pwede kayo muna magpakasal ng simple. No? Any anniversary na pwede ninyo na gusto ninyo, kasi may mga iba na gusto nila, maglalakad sila ng mahaba, no? Naka-gown, no? Pwede nyo gawin yan kahit every
kasali na inyong kasal, pwede niyong gawin niya. No? Pero mahalaga na rin, makasal muna kayo sa harapan ng simbahan. No? Kasi bakit? Kasi pag hindi kayo kasal, ano ibig sabihin nun? Isa yun sa turo ng simbahan. No? Magpakasal ka sa ngayon sa turo ng simbahan. Bakit? Kasi kapag hindi ka kasal, ay namumuhay ka sa kasalanan. No? Ikaw ay lumalabag sa batas ng alin, ika-6 at ika-9. No? Huwag kang makiapid sa di mo asawa. Father, common law wife. Tawag natin yun ay common law wife. No? Kasi yun yung tinuturi, kinakasama mo. Pero sa tingin ng simbahan, hindi mo asawa kaya. No? Kasi bakit? Kasi hindi ka kasal. No? Kaya yun ang ipinahayag ko sa atin sa banal ng kasulatan ngayon sa araw na ito. Huwag kang matakot na pakasalan si Maria. No? Bahagi yun sapagkat malaki yung kapangyarihan na ibinibigay ng sakramento ng kasal. No? Hindi lamang sa asawa, kundi maging sa inyong mga anak. No? Bahagi yun ng pagkilos ng patuloy na paggalaw ng pagpapala ng Diyos. Na, kung tutusin po, ay sumasalin saan? Sa pagsunod, sa kalooban ng Diyos. Isa na sa iyo. Kaya, sa pagkakataon na ito, sa lahat ng ito, no? Ang mga takot, ilingin natin sa Jose, ipanalangin mo kami. No? Sa mga pagkakataon na nakita natin na magkaroon ng patuloy na lakas ang mga magulang sa panguna ng mga tatay ng pangalagaan ng kanyang pamilya, San Jose, ipanalangin mo kami. Para Ginoo, makita natin yung kahalagahan ng sakramento ng kasal, no? Na napakahalagang biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos, no? Sa mga nagnanais na magsama bilang mag-asawa at magtaguyod ng kanyang pamilya, San Jose, ipanalangin mo kami.